Ilocos Sur. Good evening. Magandang gabi po. Maraming salamat kay DepEd Yusek Peter Corvera for such a generous introduction. Governor Jerry Singson, Vice Governor Ryan Singson, represented by Honorable Victor Singson. Sa lahat po ng mga officials ng Department of Education sa Manila and in all the regions, sa ating host, Regional Director Tolentino Aquino of Region 1, mga kailyan, host Superintendent Joel Lopez, sa lahat po ng education program advisors, school paper advisors, lahat ng parents and teachers, at ang ating mga bida sa pagtitipong ito, our campus journalists for the National Schools Press Conference at ang National Festival of Talents. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. How to be you po. Yan ang isa sa mga FAQ o frequently asked questions sa akin ng mga bata. Napakasimpleng tanong, di umano, pero napakahirap sagutin. It's so complicated. 40 years na po ako sa racket na to, and I still ask myself the same question. Una, hindi ko ito binano. Gusto ko maging lawyer. Kaso apat po ang required na math subjects for my original course in UP Diliman, which was political science. Algebra pa lang bokya na ako. So I shifted to journalism kasi isa lang po yung math nun. So I am an accidental journalist, motivated firstly by my fear or phobia of math. My turning point or flashbulb moment came by way of one article that our journalism professor Louis Beltran brought to class. The article was from the New York Times and it was entitled "There is no news from Auschwitz." It was about Auschwitz in Poland, the biggest concentration camp during the Holocaust and World War II, where millions of Jews were imprisoned, tortured, and killed, mostly by putting them in the gas chambers. Meron po akong mga print out na kopya ng article na to. Sana ma-inspire yung mga journalist. Kaso 100 copies lang, paki-photocopy nyo na lang po ng paki-photocopy. In 2014, my Auschwitz story went full circle when I got the chance to visit. Lumipad ang aming team doon. And this is what I saw. Sa Auschwitz, makikita ang labis na pagpapahirap sa mga Jew na dinala rito ng mga Nazi mula sa iba't ibang mga bansa sa Europa. Mahigit 1 milyon sa kanila ang pinatay rito. Ang tawag daw sa building na ito ay Death Block. Ito yung pinaka-notorious na building dito sa Auschwitz camp na ito. Kasi dito dinadala yung mga nagkakasala, dito dinadala yung mga death sentence, dito na rin sila pinapatay. Dito na rin yung death wall. Dun sa bunker, nandun yung mga experiments na ginagawa kung anong pinaka-effective na paraan para sila ay mamatay ng mas mabilisan. Journalism, you see, is a dark and lonely place. The news is mostly bad, admittedly, because it serves a purpose, to warn our audience of the dangers ahead. Even if at times, kami mismo nalalagay sa peligro or near-death experiences. Like in 1989, when we lost our way to the Spratly Islands, at a time when most people did not even know where it was, on a small plane that had almost completely run out of fuel. Our families thought we had crashed into the West Philippine Sea, then still known as the South China Sea. Sa 14 na taon po bilang isang journalist, ang aking mga adventure o misadventure sa Spratly Islands ang isa sa aking mga hindi malilimutan. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa, isa sa mga isla sa Spratlys na inukupa ng Pilipinas. Subalit naligaw noon ang aming eroplano. Hindi nakita ang pag-asa. Sa halip ay mga islang inukupa ng ibang bansa. Naubusan din ng gasolina ang aming eroplano at napilitang maglanding sa isang hindi kilalang isla. And the rest, as they say,
is history. In 1990, na-hostage naman po kami ng isang rebel military officer sa isang hotel sa Cagayan Valley. People's War. Sa Afghanistan, year 2002, muntik po naman kaming masabugan ng landmine. Just said. What was that? You don't know, just said. Ang aking segment producer na si Joy Madrigal at ang aming Afghan interpreter na si Pohe. Move, Madix! This is the ambulance. Our people have gone. Driver, there are two more minor. Pero hindi rin naman po bad news palagi. Marami ring good news. We break stories and happily and proudly say that we have also changed many lives for the better by way of our stories. Yes, we believe in the power of stories. Stories are powerful. Si Ranilyn ng Bantayan Island sa Cebu na hindi maisuot ang paborito niyang bestida dahil sobra siyang malnourished. Pero pagkatapos umere ng kanyang istorya, nakatanggap ng maraming tulong at ngayon nag-aaral na at malusog. Tapos ang halos isang buwang pananatili sa ospital, si Ranilyn makakauwi na. Salamat ko, tabat ako. Si Daxen ng Antique na may rare condition, pambihirang sakit. Dahil sa bayanihan ng kanilang komunidad, nadala siya sa ospital. Matapos umere ang aming istorya tungkol sa kanya, nakakuha rin ng mga donasyon. Kaya ngayon, okay na, maski pa paano. Si Daxen himalang gumaling. Ba yan? Iba na itsura mo. Ganda, hindi ako makapaniwala. Ang ganda ng ngiti. Ang ganda ng ngiti. Parang wala nangyari. Tsaka, malusog siya. Kamusta ka na, Daxen? Okay naman. Kamusta ka naman, Gaylin? Paano finiture namin si Daxen? Nasa Singapore po. Hindi po ako inalagaan. Siyang nawala yung mga, ko na baka mawala siya sa amin. Answered prayer na talaga. Okay na siya. Parang bumabalik na yung normal niyang katawan. Malaki po ng improvement. Ito po naman hanggang ngayon, kinaiiyak ko tuwing napapanood ko ito. Ang batang si Raymar ng Sultan Kudarat sa Mindanao na napilitang mag-araro dahil hindi na kaya ng kanyang lolo. Pilit itinutulak ng maliliit niyang bisig ang 10 kilong araro. Gewang-gewang at halos matutumba na rin siya. Pero kahit hingal kabayo na, determinado siyang maararo ang 2 estayang bukiring ito. Katuwang ang kanyang kabayo na si Rabanos. Kahit anong gawin, ma'am, ganun talaga. Gusto ko sana na makasama siya, ma'am. Gusto ko na, ma'am, dahil napagpagod na po ako mag-araro dahil lang sa kanya. Kung nandito lang po siya, hindi na po ako magawa nun. Maliit pa ako, ganito na tinatrabaho ko. Pero, sige lang,
kakayanin ko para sa pamilya ko, ma'am. Matapos po naming ma-feature si Raymark, maraming nagbigay ng tulong. Tumigil na siya sa pag-aararo at ngayon nag-aaral. At syempre, the 2 babies switched at birth o yung mga sanggol na napagpalit sa ospital. Pero dahil inimbestigahan ng aming team, na ibalik sila sa kanilang mga magulang. Minsan po may nagsulat o nagsabi that journalism is actually a curse, sumpa. And journalists are not meant to be happy people. Ayun po. Naisip ko uli yan during my coverage in the Vatican recently, when I was in St. Peter's Square and in the press area, with journalists all over the world covering the funeral of Pope Francis and the conclave that led to the selection of Pope Leo XIV. Katulad din namin, all the journalists I saw, including CNN's Anderson Cooper, were all visibly stressed, sleep-deprived, jet-lagged for sure, always rushing. Meron pa nga akong nag-away sa harap ko, and all because we were trying to beat deadlines and tell our stories the best and fastest way we could. Yes, after 40 years of chasing the story, I often ask myself the same existential question many journalists surely ask themselves: is it all worth it? Sulit ba ang lahat ng aming pagod, hirap at sakripisyo? Sa panahon na just about anyone can function like a journalist basta may cellphone at may wifi, sa panahon ding laganap ang fake news or wrong information or misinformation, na na-weaponize o ginagamit na ng bad leaders or players against us. And all because ayaw na nilang matanong at mausisa or to be held accountable. Ang gusto na lang nila is to create their own content and control it. Pansin nyo ba halimbawa na sa katatapos lang na eleksyon at kahit pa sa mga nakarang eleksyon, may mga kandidato na ayaw nang humarap sa interviews o sa debates. Pero panay naman ang pabida sa TikTok at iba pang social media platforms. Alam ko, I'm here to inspire you to become journalists. First off, natutuwa ako na meron palang batas na nagsasaad na may NSPC dapat taon-taon para mahikayat kayong sumunod sa yapak ng journalists. Pero ayoko namang ibudol kayo by not telling you about the downsides of journalism these days. Dapat alam nyo rin yan. Pero ako, if I have to live my life all over again, pipiliin ko pa rin maging journalist. Basically because I love telling stories. Sa totoo lang, especially when I was just starting, hindi ko hinangad na maging influencer or to change the world. Siguro dahil hindi ako yung tinatawag yung delulu o delusional. But if in the process of telling stories, the best way I or my team could, lives are changed and people are influenced to make the right decisions, why not? Sino bang ayaw sumakses, di ba? So again, ang tanong, how to be you nga po? Paano ba sumakses bilang journalist? Sa panahon ngayon na ang bilis magbago ng teknolohiya, pati na ang paraan ng pagkukwento at pagbabalita. Let's start with the basics or the fundamentals. Una, mga bata pa kayo. So dapat talaga makilala nyo muna ng mabuti ang inyong sarili at ma-assess kung ano ba ang inyong strengths and weaknesses. Saan ka magaling? Saan ka mahina? Mga dapat ding tinatanong sa sarili, ano ba gusto mo maging? Ano ang pangarap o goal mo sa buhay? Kung gusto nyo kasing yumaman agad, then sorry, next contestant please. Hindi ito ang larangan para sa'yo. Gusto mong sumikat? There's nothing wrong with that. Lalo na ngayon na ang bilis ma-achieve niyan by way of viral content. But if you ask me, I have always believed that money or fame should only come as consequences or results of working hard. Alam ko, medyo gasgas ng salita ang hard work. But in my case kasi, yun lang ang naging formula ko. Work hard and everything will follow. Okay, so andito kayo ngayon sa NSPC, sa napakagandang probinsya ng Ilocos Sur, dito sa amin, sa Amianan o sa Norte. Dahil gusto nyo talagang maging journalists at naniniwala kayo sa power of journalism or telling stories.
That's all good. So class, let us begin. Sana maalala nyo forever ang 7 lessons na ituturo ko sa inyo sa gabing ito. Baunin nyo into adulthood hanggang sa inyong pagtanda at saan man kayo makarating at sana malayo ang inyong mararating. Lesson number 1, accuracy. Facts. Yan ang bedrock o pundasyon ng profesyong ito. Totoong nangyari, totoong data, totoo. Walang labis, walang kulang. Nakita mo, nasaksihan mo. First-hand information hanggat maaari at hindi lang nanggaling sa marites o sa chismis. Kung second-hand information naman o crowdsourced o nanggaling sa social media, may tinatawag na two-source rule ang mga newsroom o news organizations. Huwag lang sa iisang tao maniwala. Dapat may confirmation mula sa reputable source or sources. Yung may totoong kinalaman o nakasaksi sa nangyari. Fact check, cross check. Lesson number 2, impact. Yan ang pinakabentahe ng TV journalism and I think even online. You have all your facts and your visuals, meaning pictures or video. Now, how to tell the story clearly and with impact para hindi mabore ang viewers or followers and your story or content will leave an indelible impression on them. Maalala nila hanggang sa kanilang pagtulog o kahit pa sa kanilang panaginip. Effective storytelling is a key lesson. Yung iba, yung bang hindi nila basta-basta malilimutan. Ang dami-dami ng content ngayon sa TV and online. Billions. Your story or content should stand out and matter in a good way. Huwag naman yung unnecessary na buwis-buhay stunts or pranks like we see online. You also need to guard against sensationalism or tabloid journalism. Hindi dahil gusto nyong magka-impact ang inyong content ay you resort to sensationalism or exaggeration. Now, how do you know if your story or content has achieved impact? If it elicits a strong reaction or emotion. But again, please guard against sensationalism. Lesson number 3, content will always be king or queen. Substance, sustansya, hindi ampaw yung storya. May laman at may lalim. Siguro outdated na yung sasabihin ko sa inyo, but another belief or principle that has carried me throughout my career and one that I always share with our reporters and producers, hindi tayo ang istorya. Ang istorya, ang bida, hindi tayo. Of course, it matters where you get your news or stories sa mga credible na journalists or organizations and their websites. And while we take our jobs seriously as journalists, not ourselves please when reporting. Lesson number 4, fairness. Diyan po nakilala ang GMA News o ang GMA Public Affairs. Ayoko po sanang magbuhat ng sariling bangko. But one of my proudest achievements when I was running our news organization ay nung nabuo ang aming slogan o battle cry. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Gospel truth po namin ito. Sacred. To always get the other side of the story. To give the other person a fair shake. Pag may inakusahan, kunin din ang kanyang panig. Kung ayaw niya, say so. Sinubukan po namin kunin ang kanyang panig pero ayaw niya. Of course, hindi kami perfect. Baka minsan hindi po namin ito nagawa. Pero rest assured, napakabibihira po nun. Kasi makulit po talaga kaming kumuha ng kabilang panig lagi. Bakit? Because I would like to think that fairness has become part of our culture as an organization. Second nature na namin, it has become our standard or SOP. Kayo rin sana as young journalists, vloggers, or content creators, ganun din. Pag may content o story kayong may inakusahan o nakasisira ng puri o pagkatao ninuman, kunin nyo ang side ng taong yon, ang kanyang paliwanag, ang kanyang kwento. Remember that each one of us has a story to tell. Lesson number 5. Please read. Hindi pwedeng hindi kayo nagbabasa. You need to write, so you need to read. It's as basic and simple as that. You need depth, and you can only achieve that through reading. To
To be a journalist is to be curious and interested. And the best way to learn about the world and about people is by reading. If you have to be hungry or thirsty about anything in life, that's knowledge, information, experiences, wisdom. And much of that you can get from books, newspapers, online posts, or readings. Sabi nga po ng isa sa mga journalism professor ko noon, kahit daw yung ipinambalot sa tinapa na binili ng inyong nanay, basahin nyo. All that is added value to your brain. And it is often said that we don't use our brain cells enough. Huwag lang puro scrolling through your friend's status updates or dancing and singing video. Okay din naman yung pang-chill, di ba? Di ba? Yes. Pero kailangan nyo talagang magbasa. No ifs, no buts. Being in media is to impart knowledge and values too. Pero kung wala kayong baon o kapital na hindi kayo nagbabasa, what is there to share or impart to others? Lesson number 6, balance. In life, as in journalism, balance is important. Alam ko ang mga bata ngayon sobrang maligalig because of your gadgets and social media. Sobrang busy lagi ang utak, mga mata at mga daliri. Marami kayong pinagkakaabalahan at umaagaw sa inyong atensyon. At napaka-tech savvy ninyo. Diyan, fan o fanay nyo ako kasi ang tatabarin ng inyong mga utak, super creative. At sabi ng aking producers, kayo raw ang henerasyon that's driving or starting online discussions and debates or dictating narratives. Dahil lagi kayong connected, aware kayo real time sa mga nangyayari. At hindi lang kayong passive observers o absorbers of content. Kayo rin ang nagsisimula ng mga usapan at nanghahamon sa mga matagal ng kaugalian o paniniwala ng mga naunang henerasyon. Issues like, ano ba yung utang na loob at hanggang saan o kailan ba yan dapat pagbayaran? Ito, controversial. Obligasyon ba ng mga anak na tulungan ang kanilang mga magulang? Ito naman, relate ako. Kapag ikaw ang panganay na anak, dapat bang ikaw lagi ang in charge? Hehe. Tuwang-tuwa po ako na natatalakay ang ganitong mga issue at na-challenge yung mga norm o paniniwala na basta na lang namin tinanggap. Pero, dapat alam nyo rin na ang bawat pribilehyo ay kailangang balansihin ng kaakibat na responsibilidad. Huwag lang puro entitlement. Because you have been truly blessed with digital technology and the skill set to go with it, may I urge you to please use technology for good. Gamitin nyo ang teknolohiya para sa kabutihan. Like I said a while ago, there is nothing wrong with dancing or singing videos or having fun. Pero sana rin, i-focus nyo rin ang inyong energy at mga camera sa mga issue at problema sa komunidad o lipunan na kailangan pagtuunan din ng pansin. Intentional po yung pagdidiin sa rin at din. Lalo na kung ang nakasalalay, kaligtasan at kapakanan ng marami. Public health, welfare, safety, injustice, and syempre yung sa aking palagay ay siyang dahilan kung bakit sa ating bayang napakaganda at napakayaman, higit na marami pa rin ang mahirap, corruption. Kung sa tingin nyo may mali, tiwali o kailangang baguhin, call it out and post it. Marami ng mga bagay at issues na dahil nag-viral, na aksyonan ng mga kinauukulan. Dahil pumunta po kami sa makasaysayang isla ng Pumonhon sa Samar, kung saan unang tumapak si Magellan nung dumating dito ang mga Kastila taong 1521. Ganun din sa Brooks Point sa Palawan, na ipakita ang masamang epekto ng mining sa kalikasan. Bagamat nakapagbibigay ito ng trabaho sa ilang mga residente. Dahil po sa mga pagpunta namin sa Pumonhon Island at sa Palawan, natalakay muli ang issue. At ang importante, na iparinig namin ang boses ng mga pinaka-apektado sa usaping ito. Mga residente, mga katutubo. Sa buhay, wala talagang imposible. You can do and achieve anything
Pero wala ring madali. Lahat kailangang paghirapan at pagsikapan. Hindi lahat nadadaan sa pabilisan o swipe lang. Ang tip ko sa amin, ang mga Gen Z daw na katulad nyo, ang hinahanap ay meaning. Lalo na pag kailangan ng pagtrabaho. Hindi raw masyado yung pera o monetary. I see nothing wrong with that. But the thing is, you need to study hard, make something of yourself, first and foremost. Balance, strive for it. Pag may pleasure, may pain. Pag may vacation, unfortunately, may deadlines. Work-life balance, sabi nga ninyo, a concept or idea that was so alien to us until you guys embraced it. So thank you to your generation for teaching us new things. Accuracy, impact, content, fairness, reading, balance. And may I include another one. Kahit ito na lang ang matandaan ninyo. Medyo preachy, parang sermon. But I think kailangan sabihin. Lesson number 7, be good and do good. There is a very nice thing I read about the excellent NBA player or ball shooter, Stephen Curry, who I had the pleasure of meeting in 2018. And I quote, Steph Curry is a great athlete and an even better human being. You even have a Bible verse in your shoes? Right, in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. My faith is huge in that respect because I know I'm here for a reason. And I try to hold myself accountable and lean on God to give me that energy, that inspiration, and determination to be consistent in everything that I do. Thank you about writing about women and for supporting us. It's an all-inclusive sport. It's something that is for men, women, boys, and girls. I think it was nice to give a voice to those that don't have the ability to speak for themselves. No bullying, no bashing. Criticize if you have to, but always on issues. Not so much on personalities. No name calling, no body shaming, no below the belt attacks. No spreading nor sharing of fake news or wrong information. Being in media gives us some sense of moral ascendancy. Para rin po tayong moral compass ng bayan kung ano ang tama at mali. Kaya dapat maging mabuti. Alam ko hindi na uso ang mga hashtag, pero gusto ko lang din i-share ang isa pa sa mga pinauso kong battle cry o slogan sa GMA. Dapat tama. Let's roll all 7 lessons I shared with you tonight with their keywords: accuracy, impact, content, fairness, reading, balance, and doing good. AICFRBG. Isa puso po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Diyos ti Agmina. At dahil minsan lang po tayo magkakasama ng ganito, samahan niyo po akong mag-extra katulad ng ginagawa ko sa KMJS. Pwede ba? Paano ba? Si Collins po ang aming program manager sa KMJS. Magandang gabi po. Pwede po kaming mag-request na lahat ay tumayo. Okay. So dapat po lahat tayo dito sa center. Lahat po ng mga tao sa likod, pwede po tayong lumapit para mas maganda sa camera. Salamat. Drone, paki-ready po yung ating drone. May drone camera po tayo doon sa likod. Mic test. Ready na po kayo? May drone po tayo dyan. 2 takes daw po ha. So yung una, practice take ang tawag namin doon. Good as okay na po yun. Maybe request lang po na yung ibang mga drone para wala pong kaagaw doon sa signal. Pababa lang po, tapos retain po natin yung drone natin. Thank you.
Mag-count na lang po ako ng music. Salamat. Ready? Ready? Joan, ready, Joan? Ready, drone? Pabababain lang po natin. Sige, lapit pa, Joan. Nasaan na yung Joan natin? Yung Joan. Okay. Lapit pa, konti. Pwede po kaya natin pababain yung Joan sa unahan? Baka may tamaan. Palapitin lang po natin yung ating Joan sa likod. Dito ka pa, drone. Lumapit ka sa akin. Ma'am Joan, ang Joan natin ay yung nasa likod. Yung malayo. Masyadong malayo yung drone natin. Baka magtama eh. Okay na yan. Sige. Okay. Okay, stand by. Ready po ha? Yung EKMJS na yun, mag-ingay po kayo ng sopa. Okay, ready? Stand by, ma'am. And 5, 4, 3, 2. Kasama ang NSPC o ang National Public Schools. Sorry, mali po ako. Thank you. Sorry po. Excuse me po. National Schools Public. Okay, alam ko na. Okay. Okay, ready? Ito na po, totoo na po ito. National Schools Press Conference. Okay. Okay, yes. Opo, opo. Kasama ang NSPC, ang National Schools Public Conference. Excuse me po ulit. National Public National Schools Conference. Ayan. Sorry po. Sorry talaga. Kulang po sa tulog. Okay. National Schools Press Conference. Okay. Okay. Kasama ang NSPC. Napagpupok. Okay, last take. Okay. Kasama ang NSPC, National Schools Press Conference, at ang NFOT, National Festival of Talents, sa Ilocos Sur. Ako po ang inyong kapuso, si Jessica Soho. Ready? Isa pa raw. Oh, alam nyo na po yung magic ng television, laging may take. Take 1, take 2. Sorry po, sorry. Excuse me po. I love you too. Okay, game. I love you too. I love you. Okay na, hindi ko nahawakan yan. Sana kung titingin dito. I-direct lang po namin kayo, no? Pagkasigaw po ni Ma'am Jess at ninyo ng EKMJS na yan, tingin po lahat doon sa drone. Tapos itataas po yung kamay, tapos mag-wave para maganda po sa camera. Okay? Okay. May request lang din po namin ng smoke machine. Baka pwede pong stop muna tayo. Salamat po. Okay, ready? Kasama po ang NSPC, ang National Schools Press Conference, at ang NFOT, ang National Festival of Talents, dito sa Ilocos Sur. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. EKMJS na yan!
Ladies and gentlemen.